Brake reservoir, pag bumaba yun. Sabi, manipis na. Okay. Ngayon, pag nagpalit ka ng ano, Angat ulit yun. ulit yung kasi papasok ulit yung piston. Yun nga. Yung ibang ginagawa, nagdalagdag kasi daw nauubos. Hindi nauubos, bababa lang. Saan mapupunta, ano? Saan mapupunta yun? Yan nangyayari, pag nagpalit sila ng pad, bumalik sa kapal. Hindi na... Sobra na yung fluid. Dito guys, makikita nyo na makapal pa yung front brake pads ko. Pero dahil nga nagpa-maintenance na tayo ng brake pads sa likod, eh sasabay na rin natin tong sa harap. Pinalinisan ko na rin yung brake caliper para ramdam na ramdam natin yung performance ng Phyto brake pads. So makikita nyo yung brake pads natin sa likod ay upod na talaga pero mapapansin mo na hindi pantay yung kain. Medyo nag-stack up yung brake pads natin dahil nga maganit na yung parang ehe. Dahilan para hindi bumalik ng maayos yung brake pads. Ang nangyari tuloy ay medyo kinayod niya yung brake disc natin. Good guys, that's it here. Welcome back to my channel. At ngayon nga ipapunta tayo ng Boogie Works. Ayan, magpapagawa tayo ng... Hindi naman magpapagawa. Magpapapalit tayo ng engine oil, tsaka gear oil, tapos yung ating brake pads, papalitan na natin. Ang binili ko palang brake pads guys, yung... ano bang pangalan ng brake pads na binili ko? Kalimutan ko. Phyto. Phyto brake pads. Yung ano nila, rookie. So, dalawang version yung lumabas nun, pero mas mura yung isa, pero same quality. Nag-post na kasi yung Phyto about doon. Ang sinabi nga nila na parehas na quality, same na process ng ginawa kung paano ginagawa yung original na brake pads. Ang ginawa lang nila is nakakuha sila ng mas murang components para magawa yung brake pads nila. Kaya mas mura nila nilabas sa market. Pero parehas lang yan guys. Yung kulay lang pinagkaiba, hindi naman yan makikita kasi nasa loob naman ng brake caliper. So, papunta tayong Boogie Works ngayon para papalitan niya ang ating brake pads. So, maraming indication para malaman kung palitin na yung brake pads mo para sa mga magtatanong. Unang-una dyan, kapag hindi na kumakapit yung preno mo, ibig sabihin, napalitan na yung brake pads mo. Pangalawa, kapag yung brake reservoir dito sa may handlebar is mababa na. So, makikita mo dyan, nasa lower na siya. Yung sa akin, sumagad, sobrang lower na. Mas madalas kasi ako nagpiprena sa likod kaysa sa harap. Kung makikita mo yung sa harap ko guys, konti lang yung bawas. Pero yun nga, kailangan na rin natin palitan para sabay lang din sila. So, binili ko palang Phyto na brake pad, yung harap tsaka likod, pang likod. Pero yung pang likod natin, yung palitin na talaga. Tapos, pangatlo, ito na kayo nangyari sa akin, yung may kumakalansing na sa likod. Ibig sabihin nun, sobrang luwag na ng brake pads. Maalog-alog na yung brake pads dun sa caliper. Kaya kumakalansing na siya kapag naka-idle tayo. Tapos yun lang naman yung napansin ko na pwede mo talagang malaman kung palitin yung brake pads mo. It's either, tatanggalin mo yung gulong tapos titignan mo kung palitin yung brake pads mo. Yun talaga yung pinaka-the best. Wala nang hula-hula yun. Yung sa akin kasi, wala, pakiramdaman na lang. Sigamit kasi. Pero yun lang naman. Sana nga wala nang damage maliban doon, palitin doon. Sana nga hindi nadama yung ating brake disc. Kasi pag nadama yun, wala pa. Pagpipilitan ng bagong brake disc. Ang sinasabi kong damage sa brake disc, yung naupod pa yung brake plates, lumipis. Yun yung mahirap doon guys. Kasi kahit palitan mo ng bagong brake pads yan, hindi pantay yung kain niya sa brake disc. So kailangan mong bumili ng bagong brake disc para pumantay yung kain ng brake pads mo sa brake disc. Hindi ko naman nagigets nyo, pero yun. Kailangan lapat na lapat yung buong brake pads dun sa brake disc para talagang maganda yung stopping power ng motor mo. Yun guys, dito pa lang tayo sa Banlat. Ay, sa mga nakakalam dito. Update ko kayo pag nandun na tayo kay Sir Boogie. Boogie Works. Ang oras pala natin ngayon, 9:30. Pumunta tayo ng maaga kasi pila dun guys kapag nalit ka na punta. Wala naman silang schedule. Walk-in lang talaga. Sarado pa. So yun guys, dito na tayo sa Boogie Works. Gagi, sarado pa sila. Antayin na lang muna tayo dito. Nagiinom pa yun tuwing Sunday ng gabi, kaya pag Monday, late sila magbukas. Yun guys, waiting game muna tayo dito sa Boogie Works. Yun guys, ang dami ng tao dito. Ang dami ng tao kala Sir Boogie. O diba guys, sabi ko sa inyo marami nagpapagawa kay Sir Boogie. Buti na lang talaga maaga ako pumunta ng mga oras na to. Bali merong 3 ADV na nag-iintay tapos merong isang Aerox.
Actually, meron pang mga ibang pumunta pero umalis na muna kasi nga sarado pa sila Sir Boogie. Maya-maya nga lang ay nandyan na rin si Sir Boogie kaso mayroong mga umalis na din na mga customer. Babalik na lang daw sila mamayang hapon. Kaming dalawa na lang ni tatay yung naiwan. Pinauna ko na rin gawin yung kay tatay kasi nga palit pipe lang naman yung gagawin. Ito kasi mga panahon na putok sa hulihan yung aftermarket pipes. At si tatay nga ay malayuan yung biyahe kaya ayaw niyong maabala. Palitan ko muna doon. Okay, unahin mo na. Palit pipe lang naman kay kuya. Ang gagawin niya sir? Change oil po, tsaka palit po brake pads. Ito Shopee lang to. Brake caliper natin. Ayan, Pertua, engine oil. Pang ano yan, scooter oil. Ayan, si tatay. Mahal din yan eh. Ating t-shirt. Ito 600. Pertua, shot oil, and metal. Tapos, may kasama rin na keychain. Magkano kaya haba? Fresh. Tapos, i-unbox na rin natin to guys. Rookie brake pad, ADB rear. Rookie brake pad, ADB front. Ayan. So, ayan yung mga papakabit natin. So, ayun guys. Balik na yung ating oil. Okay pa naman siya, no? Papalinisan na rin natin yung drainage. Ay, okay na pala. Malinis na pala. Guys, hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit ko. Yung O-ring, pinalitan na nila Sir Boogie to. Kila Sir Boogie galing tong O-ring. Kasi yung kasamang O-ring niya ito, medyo makunat. Mabilis maluto. Ayan, nalinisan na ni Sir. Sinasalin muna ni Sir Boogie sa measuring cup yung Pertua oil bago niya ilagay sa motor. Para talagang saktong-sakto sa advised measurement para sa ADV 160. Kapag dirinain mo sa gilid or sa baba, 750 ml lang yung kailangan mong ilagay. Sa mga matagal na nanonood sa akin dyan, alam nyo na kung anong oil yung ginagamit ko sa motor ko. Dalawa lang naman yung ginagamit kong engine oil sa motor. Unang-una yung Speed Tuner Super Oil, pero pag walang stock nun, bumibili ako na itong Pertua. Maliban sa dalawang yan, wala na akong ibang ginagamit. Pagtapos sa engine oil, sinunod na agad ni Sir yung sa gear oil. Kita naman na okay pa yung gear oil, pero nakasanayan ko na kasing palitan talaga lagi ito kapag nagpapapalit ako ng engine oil. Para iwas aberya at iwas isipin na lang din. Anong gear oil pala gamit niya sir? Ayun, JPT. 120 ml. Sakto lang. Dito guys ay first time ko gagamit ng JVT na gear oil. Ang madalas ko kasing ginagamit yung K-Works. May engine oil din ba JVT sir? Wala. Hindi ko lang meron din pala salang gear oil. Meron pa nito dati yung pula eh. Kaso wala na sa market. Mas ano yun, mas malapot. Mas malapot siya. Maganda kasi mahaba yung uso niya eh. Lalo sa mga ganitong unit, nasa gilid yung lagayan. Kaya mga kasi may cup. Tsaka flexible yung uso niya. Nagawa ko, tinitread ko na lang para pumasok pa siya. Yung nga lang, pag inabot ka lang. Yun lang. Pwede na. Pwede na mag long rides. At after mapalitan na Sir Boogie yung engine oil at gear oil natin ay sinimulan niya na baklasin yung brake caliper sa harap. At dito nga nahirapan si Sir Boogie baklasin yung brake caliper natin kasi medyo maganit na yung caliper. So kapag maganit na yung caliper, ibig sabihin nun wala na siyang play, ang tendency nun ay nahihirapan ka magpreno. At dahil nga nagpapabilis tayo ng motor, kailangan din natin pagandahin yung preno ng motor. Malinisan mo pa. Yung... Caliper. Hindi na. Parang papalinisan. Sige. May service kang ganon. Sige po. Kala ko papakarwas. Kapal pa, pero ayun, sabay natin palitan. Yeah. Sige siya. Ang dumi Kapal pa siya guys. Ito. Puro lupa lang. Makapal pa naman siya. Ayun Yung sa harap nga, makapal pa. Pero sa likod, yun ang hindi natin sure. Kasi mababa na siya dito Ayan mababa na. So ito na guys yung fight
Dito guys, makikita nyo na makapal pa yung front brake pads ko. Pero dahil nga nagpa-maintenance na tayo ng brake pads sa likod, ay sasabay na rin natin tong sa harap. Pinalinisan ko na rin yung brake caliper para ramdam na ramdam natin yung performance ng Phyto brake pads. Pinalinisan na rin natin yung caliper natin para maganda yung play niya. So ito guys yung itsura nung box niya sa likod. Better grip, reduce, enhance. So ito yung ano niya, parang sharp niya. Hindi ko alam saan ginamit ng data to. Pinamitan din na Sir Boogie ng rotary tool yung parang sa brake caliper natin. Din kasi yung dahilan kanina kung bakit parang nahirapan si Sir Boogie baklasin yung brake caliper natin. Parang pinalish niya lang yung parang para mas maging smooth. Pero kung kayong mga nanonood ay may mga proper tools ay kayang-kaya nyo na rin to gawin sa inyo. After niya mapolish yun ay tinuyo niya na agad yung parts ng brake caliper natin para ma-assemble niya na agad. After niya matuyo yung parts ng brake caliper ay nilagay niya agad ito ng high temp na grasa. Bali mayroong ginagamit si Sir Boogie na special tool para mas madali at mas malinis niya itong magawa. After ng lahat ng yun guys ay inassemble niya na agad yung brake caliper natin. At nilagay niya na rin yung bagong Phyto brake pads natin. Ang buong pangalan pala nun guys ay Phyto Street Sport Rookie Brake Pads. Okay na guys, tapos na yung front caliper natin. Ito feeling ko manipis na to eh. Saka parang kinakayod niyo yung ano sir, normal lang to. Manipis na ang kabilang side. Yan. No. Tiga po. Dito makikita mo yun dito eh. Silipin mo lang kung makapal. Brake reservoir, pag bumaba yun. Sabi manipis na. Okay. Ngayon pag nagpalit ka ng ano. Angat ulit yun. Ulit yung kasi papasok ulit yung piston. Yun nga. Yung ibang ginagawa, nagdalagdag kasi daw nauubos. Hindi nauubos, bababa lang. Saan mapupunta ano? Saan mapupunta yun? Yan nangyari, pag nagpad sila ng pad, bumalik sa kapal. Hindi na. Sobra na yung fluid. Ayun guys, kay Sir Boogie na nang galing. Pag bumaba na yung brake fluid sa standard na sukat sa brake reservoir, isa sa mga rason nun guys ay manipis na yung brake pads. So wag nyo basta-bastang lalagyan ng brake fluid kung sakaling ganun yung nangyari sa inyo. Maiging i-check nyo muna yung brake pads o yung brake disc kung sakaling manipis na, para iwas gastos at iwas aberya. Kung sakaling na-check nyo na yung brake disc at brake pads nyo at hindi pa sila manipis, at bumaba sa standard na sukat yung brake fluid, maiging i-check nyo yung brake hose nyo baka sakaling may tagas. At kung sakaling wala sa brake hose yung tama ay pwede nyo rin i-check yung brake caliper baka nandun yung tagas. Yan, pag nag-stack up yan, hindi maganda kain yung brake pad. Yung purpose ng linis namin talaga para magrasahan. Yung iba, pinapokpok pa yan para matanggal. Wala dahilan yan guys. Yan. Naubos ang grasa. Feeling ko nung ano to eh. Nung bumagyo sir, nalubog sa baha. Ayun, nawala yung grasa. Ito guys, itsura nung sa likod natin. Hindi pantay yung kain niya. So makikita nyo yung brake pads natin sa likod ay upod na talaga pero mapapansin mo na hindi pantay yung kain. Medyo nag-stack up yung brake pads natin dahil nga maganit na yung parang dahilan para hindi bumalik ng maayos yung brake pads. Ang nangyari tuloy ay medyo kinayod niya yung brake disc natin. So maganda rin na nalilinisan niya yung brake caliper niya. Para at least nawawala yung mga dumi. Kaya pag pinapapad sa aking brake pad, sabi namin na may service kami linis para at least magrasa. Opo. Mas okay din talaga lagi nyo chinecheck yung motor nyo guys. Para at least alam nyo kung ano yung mga palitin na. Tama na muna tayo sa pagpapa-upgrade ng motor. Doon muna tayo sa maintenance para at least magamit natin yung motor natin. Okay guys, kung makikita nyo, umangat na ulit yung brake fluid natin kasi ngayon piston umatras na ulit, so yung brake fluid umangat na ulit. Umangat na yung brake fluid natin kasi napalitan na yung brake pads. Pero hindi siya umangat katulad nung sa harap, upod na kasi yung brake disc natin sa likod. Ito, hindi naman masyado na bago, pero umangat siya ng sobra.
Sumagad siya. Pero may bubble pa rin makikita. Kailangan ko magpalit ng brake disc para bumalik yung piston at umangat ulit yung brake fluid papunta sa standard level. Kailangan natin palitan yung ano dito. Brake disc para talagang bumalik yung piston natin. Pero at least alam natin na bago yung brake pads natin. Yung space ng pagpreno mo. Dito lang. Kumakapit na agad. Ayan. Sa kabila, tingnan natin. Hindi ka pa masyado nakapress. Meron na agad na pumipigil. Sir, magkano po yung akin? Change oil, gear oil. 370 po. Magkano ang palinis, sir? Ng caliper? Sandaan, sige po. Para masama ko rin sa vlog. Harap likod na yun, sir, o... okay. Sige po. Okay po. Ayan to po. Tama po. Thank you po. Save ko na rin yung number mo. Tawag-tawagan kita pag gabi. Okay na guys. Tapos na rin tayo. Siniglitan lang ni Sir Boogie yung pag-change oil, palit brake pads, tapos paglinis na rin ng brake master natin. Or brake caliper. Ayan. Nilinisan niya yung mga piston, tsaka nilagay niya ng mga grasa, yung mga damper. Para talaga maganda yung play. So yun lang guys. Hanggang dito ko na lang tatapusin yung video. Nakita niyo naman yung bago nating brake pads, yung Phyto. Phyto guys, matagal na sa market yan. Kilalang kilala ng mga riders yan. Matibay, tapos pang matagalan talaga. So yun lang guys, dito ko natapusin yung video. Maraming salamat sa lahat ng tumapos. And yun, abangan nyo pa yung mga ibang upload para dito sa ADV 160 natin. Desi TV out.